Nagulantang ako sa diretsong tanong. Kasi asawa ko, basta lang tapusin, walang kwenta. Hindi ko pa naranasan ang tunay na kasiyahan. Nakakagulat na pagtatapat iyon. Ang asawa ng kaibigan ko, sinasabi sa akin ng ganitong bagay. Biglang hinawakan ni Aling Susan ang kamay ko. Kuya, uhaw din kayo, di ba? Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon, nawala ang kontrol ko. Lumapit ang aming mga muka at naglapat ang aming mga labi. Dito tayo. Itinuro ni Aling Susan ang direksyon ng silid-aklatan. Hindi pwede. Kung ganoon, buong gabi lang matutulog ang asawa ko. Sa huli, sinundan ko siya papasok sa silid-aklatan. Mula sa sandaling iyon, wala nang balikan. Ngunit siya ang asawa ng matalik kong kaibigan. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang kwentong nagpabago sa buong buhay ko. Bago magsimula ang video, ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa akin, kaya simulan na natin ang kwento. Tinanggihan na naman ako. Mahal, pagod na pagod ako ngayon. Tinalikuran ako ng malamig na likod ni Jocelyn. Bigla akong naramdaman ang bigat ng hangin sa loob ng kwarto. Ako si Mang David, 50 taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang site manager sa isang kumpanya ng konstruksyon. Sa loob ng 25 taon, gising ako ng alas 6 ng umaga, umiikot sa mga construction site at umuuwi ng alas 10 ng gabi. Pagod ang katawan ko, ngunit naniniwala ako na buhay pa rin sa loob ko ang enerhiya ng kabataan, lalo na sa ganitong aspeto. Sa tuwing sinasabi ng mga kaibigan kong kasabayan, matanda na tayo, umiling ako sa loob-loob ko. Ang asawa kong si Aling Jocelyn, 48, ay naging homemaker sa buong buhay niya. Pinalaki niya ng maayos ang aming nag-iisang anak na babae na si Sofia, na ngayon ay nasa ika-4 na taon sa kolehiyo. Sa lahat ng aspeto, perpekto si Jocelyn bilang asawa. Tuwing umaga, ang agahan na maingat niyang inihahanda ay laging may mainit na sinigang. Kapag kumalat ang amoy ng adobo sa buong bahay, ang pagod na pakiramdam mula sa maghapong trabaho ay biglang nawawala. Ang bahay ay laging malinis at maayos at ang mga labada ay laging mabango sa fabric conditioner. Ni isang pares ng medyas ko ay hindi nawawala. Sa tuwing stressed ako sa trabaho, tahimik siyang nakikinig at nagbibigay ng init. Naaalala ko pa rin ang malambing niyang paghawak sa aking balikat habang sinasabi, "Pagod ka ngayon, di ba? May nangyari na naman ba sa site?" Ngunit sa isang aspeto, mahirap sa kanya. Kahit isang beses sa isang buwan. Sa totoo lang, mga 2 beses sa isang buwan lang. At iyon pa ay parang isang obligasyon, walang emosyon. Kapag tinatanong ko ang dahilan, laging pareho ang sagot. Hindi ba natural lang iyon kapag tumatanda? Ang mga babae ay iba sa mga lalaki. Ang pinakakinaiinisan kong marinig ay ito. Sa edad mong ito, iyan pa rin ang iniisip mo. Pakiramdam ko tuloy ay abnormal ako. Maraming gabi akong nag-iisip kung mali ba ako na sa edad na 50. Malakas pa rin ang aking pagnanasa, parang isang 20 anyos. Naghahanap ako sa internet at nalaman kong marami ring kalalakihan na kasabayan ko ang may parehong problema. Nakarelax ako nang basahin ko ang mga medikal na paliwanag tulad ng normal iyan. Ang pagnanasa ng kalalakihan ay nagpapatuloy kahit sa pagtanda, ngunit magbibigay ba iyon ng ginhawa? Bumuntong hininga ako habang tinitignan si Jocelyn na nakatalikod sa isang sulok ng kama. Sa regular na pagtaas-baba ng kanyang balikat, mukhang tulog na siya. Isa-isang namatay ang mga ilaw ng mga apartment sa labas ng bintana. Tumingin ako sa orasan, 11:30 ng gabi. Nakahiga kami sa iisang kama, ngunit pakiramdam ko nasa magkaibang planeta kami. Mas mababa sa 5 sentimetro ang layo namin, ngunit parang nasa malalayong bansa kami. Nang gabing iyon, kailangan ko na namang mag-isa upang mapawi ang aking pagnanasa. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ko si Jocelyn sa likod, tulog na tulog pa rin. Binuksan ko ang fluorescent light at tumingin sa salamin. Sumasalamin ang mukha ko sa edad na 50. Akala ko bata pa ako, ngunit sa salamin, tiyak na tumanda na ako. Mga kulubot sa paligid ng mata, mas malalim na linya sa noo, at unti-unting nalalagas na buhok. Hanggang kailan ako magiging ganito? Bulong ko, ngunit walang sagot ang salamin.
Naghugas ako ng mukha ng malamig na tubig at tinapos ang araw na iyon. Hoy David, matagal na tayong hindi nagkita. Si Ramon, na nakita ko pagkatapos ng 5 taon. Si Ramon, 50 din ang edad, ay matalik kong kaibigan simula pa noong kolehiyo. Nakilala namin ang isa't isa sa kursong Business Administration at hanggang ngayon, kabilang siya sa iilang kaibigan na pinapanatili ko ang aming pagkakaibigan. Noong nasa kolehiyo, magkasama kaming umiinom, nag-uusap tungkol sa mga girlfriend at kung minsan, buong magdamag kaming nagtatalakay tungkol sa buhay. Pagkatapos ng graduation, magkaiba kami ng landas, ngunit sapat kaming malapit para maging best man sa kasal ng bawat isa. Galing ako sa Cebu at sa wakas ay nalipat ako sa head office sa Maynila. Plano kong manatili ng 2 taon lang, pero masaya pa rin, di ba? Masiglang ngumiti si Ramon at itinaas ang kanyang baso ng beer. Isang bar sa Makati, puno ng mga empleyado dahil Biyernes ng gabi. Wow, ang tagal na. Tumaba ka yata. Hoy, ikaw din. Ang dami mo ng puting buhok. Nagtawanan kami habang tinitignan ng isa't isa. Ngunit hindi namin maiwasan ang mga bakas ng panahon. Sa mukha ni Ramon, nakita ko ang mas malalim na kulubot at kaunting tiyan. Ngunit ang kanyang likas na masayahin na personalidad ay hindi nagbago. Pero mukha ka pa ring bata. Siguro dahil sa trabaho mo sa site. Kumusta ka ngayon? Kumusta si Jocelyn? Okay lang. Kayo kumusta? Hanggang sa matapos ang unang beer, nagpatuloy lang kami sa pag-uusap tungkol sa mga nakaraang kwento at mga balita. Mga alaala noong kolehiyo, aming buhay-trabaho, problema sa edukasyon ng mga anak, at BPP. Ngunit matapos ang ilang baso ng alak, nagsimula nang lumabas ang tunay na damdamin. Kailangan naming lakasan ng kaunti ang aming boses dahil sa ingay sa paligid, ngunit sa halip, mas naging tapat ang aming usapan. Sa totoo lang, nagsimulang mag-atubili si Ramon tungkol sa asawa ko. May problema ako. Huminto ako sa pag-inom ng beer. May kutob ako na may seryosong bagay na sasabihin. Si Aling Susan, madalas pa rin siyang gusto ng ganitong bagay, pero sa totoo lang, nahihirapan na ako. Lubos itong hindi inaasahan. Baliktad sa sitwasyon ko. Habang tumatanda ako, humihina na rin ang aking stamina at stress. Ngunit si Susan ay gusto pa rin, parang 20 anyos, kaya sa totoo lang, nahihirapan ako. Totoong problema ang nakita ko sa mukha ni Ramon. Ang pagbabahagi ng ganitong bagay ay patunay na matalik kaming magkaibigan. Saan ka pa kukuha ng ganyang reklamo? Ulol ka! Hindi ko na malay na lumakas ng kaunti ang boses ko. Ang swerte mo. Gusto ko sanang magpalit tayo ng buhay. Biro kong sinabi, ngunit totoo ang nasa loob-loob ko. Tiningnan ako ni Ramon at mukhang may napansin siya. Bakit? May iba kayong problema? Wala, naiiinggit lang ako. Hindi ako nakapagkwento ng mas detalyado. Mahirap ibahagi ang isang pribadong bahagi ng 25 taon ng kasal kahit sa isang kaibigan. Ngunit may naramdaman din si Ramon sa aking reaksyon. Matagal na kaming magkaibigan kaya alam namin ang bawat isa sa pamamagitan lang ng aming tingin. Iba-iba lang ang sitwasyon ng bawat isa. Tama, hindi mo alam ang sitwasyon ng ibang bahay. Pagkatapos nito, iniba namin ang topic, ngunit patuloy pa rin itong umiikot sa isip ko. Sino kaya ang asawa ni Ramon? Talaga bang madalas siyang gusto ng ganoon? Anong uri siya ng babae? Higit pa sa pagiging kuryoso. May mas komplikadong emosyon akong nararamdaman. May inggit at may pagtataka. Hindi na namin ito pinag-usapan hanggang sa matapos ang inuman. Ngunit kahit sa loob ng tren pa uwi, hindi nawala sa isip ko ang iniisip na iyon. Ang aking refleksyon sa bintana ng tren ay may komplikadong ekspresyon. Bakit ko iniisip ang ganitong bagay? Nang dumating ako sa bahay at buksan ang pinto, tulog na si Jocelyn. Nakatulog siya sa sofa habang nanonood ng TV. Tahimik ko siyang kinumutan at pumasok sa kwarto. Ngayon, parang mas malaki at mas malamig ang kama. Hindi ka ba mag-housewarming? Tinawagan ko si Ramon sa tanghali noong Lunes. Sa totoo lang, iyon lang ang iniisip ko buong weekend. Matagal na tayong hindi nagkita at may bago ka pa palang bahay. Ay, oo nga pala, hindi pa kami nagkaroon ng tamang housewarming. Kung ganoon, sa weekend na lang kaya?
Naiinip din si Susan dahil wala siyang kaibigan sa Maynila. Masigla ang boses ni Ramon. Mukhang hindi pa siya nakaka-adjust dahil kakagaling lang niya sa Cebu. Gusto ko rin sanang makilala ang misis mo. Habang sinasabi ko ito, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako sigurado kung simpleng kuryosidad lang ba iyon o may iba akong intensyon. Okay, sa Sabado kaya? Okay, isasama ko ang asawa ko. Pagkatapos naming magplano, nakita ko ang sarili kong kakaibang excited. Housewarming lang ng kaibigan. Bakit ako ganito? Buong araw, hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. Kahit nakikipag-usap ako sa mga manggagawa sa site, paulit-ulit na lumilitaw ang ibang iniisip. Ano kaya ang hitsura niya? Talaga bang madalas siyang gusto ng ganitong bagay, gaya ng sinabi ni Ramon? Dumating ang Sabado. Maaga pa lang ay abala na si Jocelyn sa paghahanda ng regalo para sa housewarming. Ano kaya ang dadalhin natin? Prutas, bulaklak, alak o champagne? Kinumpirma niya ang regalo na maganda ang balot mula sa department store. Mukha siyang masaya dahil matagal na siyang hindi nakakalabas. Unang beses pa lang nating makikita ang asawa ni Ramon, kaya kailangan nating maging maganda. I-check natin ulit ang address. Kinumpirma ko muli ang address na ibinigay ni Ramon, isang bagong apartment sa Makati. Pinili ko rin ang aking damit nang mas maingat kaysa sa dati. Bakit ba ako nag-aalala ng ganito? 6:00 ng gabi, nagtungo kami sa bahay ni Ramon. Habang nasa tren, sinabi ni Jocelyn, "Matagal na rin akong hindi nakakalabas. Masarap makakita ng mga tao pagkatapos ng matagal na pamamalagi sa bahay." Dumating kami sa apartment kung saan nakatira si Ramon. Isang 32 ang palapag na luxury apartment. Wow, ang ganda siguro ng view dito. Habang umaakyat kami sa elevator, naramdaman ko ang bahagyang pagbilis ng tibok ng puso ko. Sa wakas, makikilala ko na ang asawa ni Ramon. Pinindot ko ang doorbell. "Oh, nandito na kayo." Binuksan ang pinto at masaya kaming sinalubong ni Ramon. At sa likod niya, nakatayo ang babae, si Aling Susan. Maligayang pagdating. Ikinagagala kitang makilala. Si Aling Susan, 47 taong gulang. Mula sa unang pagkakakita, may kakaiba na. Iba ang pakiramdam kesa sa paglalarawan ni Ramon. Ang kanyang taas ay mga 162 cm, average, ngunit ang kanyang figura ay kapansin-pansin. Ang itim na knit dress ay banayad na nagpapakita ng kanyang mga kurba. Ang kanyang muka ay hindi isang kapansin-pansing kagandahan, ngunit mayroon siyang misteryosong aura. Lalo na ang kanyang mga mata. Kapag ngumingiti, ang sulok ng kanyang labi ay bahagyang tumataas na napakakaakit. Marami akong narinig tungkol sa inyo, Mang David. Nang makipagkamay kami, malambot at mainit ang kanyang kamay. Ang banayad na amoy ng pabango ay humalik sa ilong ko. Ganito pala ang babaeng ito. Naunawaan ko kung bakit nahihirapan si Ramon. May naramdaman akong malakas na enerhiya. "Hello, ako po si Jocelyn." Magalang na bati ni Jocelyn. "Ay, ang elegante niyo naman." "Ako po si Susan." "Ay hindi po, mas maganda po kayo, Susan." Habang pinapanood ko ang dalawang babae na nagbabati sa isa't isa, palihim kong kinukumpara. Kung si Jocelyn ay may maayos at kalmadong pakiramdam, si Susan naman ay may matinding at kaakit-akit na pakiramdam. Ang laki at ganda ng bahay ninyo. Nang pumasok kami sa sala, bumungad sa amin ang malawak na tanawin. Ang ganda ng night view ng Makati mula sa 32nd floor. Napakasaya na makatira sa ganitong bahay pagkatapos ng pagdating mula sa Cebu. Ngumiti si Ramon. Sa mesa, handa na ang mga pagkain, manok, lechon at iba't ibang pulutan. Hindi ako marunong magluto kaya lahat ay orderin na lang namin. Ito ay mas madali at mas maganda, di ba? Sabi ni Susan habang nilalabas ang beer at gin. Natural niyang ginagampanan ng papel ng host. "Wow, ang dami niyong inihanda." Namangha si Jocelyn. Habang kumakain kami, natural na nagpatuloy ang usapan. Ang buhay ni Ramon at Susan sa Cebu, ang kanilang karanasan sa paglipat sa Maynila at ang kanilang mga plano sa hinaharap. Ngunit sa gitna, may hindi inaasahang nangyari. Tumunog ang cellphone ni Jocelyn.
Tumingin siya sa screen at dali-daling sinagot ang tawag. Hello, Mary? Oo, ngayon. Ay, kung ganoon, ngayon na talaga. Sige, pupunta ako agad. Pagkatapos ng tawag, mukhang balisa ang ekspresyon ni Jocelyn. Biglang isinugod sa emergency room ang kaibigan ko at mag-isa lang siya. Humihingi siya ng tulong. Ay, malala ba? Hindi ko pa sigurado pero kailangan kong pumunta. Dali-dali kinuha ni Jocelyn ang kanyang bag at naghanda para umalis. Tumayo ring sina Ramon at Susan at ako rin. Kung ganoon, sasama na rin ako. Ngunit pinigilan ako ni Jocelyn habang ikinakaway ang kamay niya. Hindi, okay lang. Kaibigan ko siya. Mas maganda kung ako lang ang pupunta. Saka, matagal na tayong hindi nagkita. Kaya magtagal muna kayo. Mamaya na lang tayo magkita sa bahay. Okay lang ba talaga kayo? Nag-aalalang tanong ni Susan. Oo, okay lang ako. Paumanhin kung nasira ko ang mood. Hindi, okay lang. Kailangan wala tayong magagawa. Sa totoo lang, naisip kong pagkakataong iyon. Hindi ko alam kung bakit ko iyon naisip, ngunit bumilis ng kaunti ang tibok ng puso ko. Pagkaalis ni Jocelyn, 3 na lang kami ang naiwan. Biglang naramdaman kong nagbago ang hangin. Tara, inuman na tayo, sabi ni Ramon habang nilalabas ang botelya ng gin. Mukhang gusto niyang ibalik ang mood. Marunong ba kayong uminom, Susan? Oo, medyo. Ang boses niya ay mas mababa at mas malambing kaysa sa karaniwan. May misteryosong pakiramdam. Habang nagiinom, mas lumalim ang aming usapan. Sa una, pang-araw-araw na usapan lang, ngunit habang lumilipas ang oras, nagsimula nang lumabas ang personal na kwento. Kumusta ang buhay sa Maynila? Nakapag-adjust na ba kayo? Sa una, nahirapan ako mag-adjust, pero ngayon okay na. Naaalala niyo pa ba ang Cebu? Minsan, ngunit may sariling ganda rin ang Maynila. Habang umiinom si Susan, mas marami siyang nasasabi. Ang kanyang pisngi ay bahagyang namumula na mas nakakaakit. Pagkatapos ng 1 oras, sumandal si Ramon sa sofa at ipinikit ang kanyang mga mata. Hoy, lasing ka na ba? Hindi, medyo nahihilo lang. Nagsimula nang lumabo ang mga salita ni Ramon. Mahina siyang sa alak at mukhang napakabilis niyang uminom dahil sa tuwa na matagal na kaming hindi nagkita. Mahal, okay ka lang ba? Oo, okay lang. Magpapahinga lang ako sa kwarto. Nag-iika-ika si Ramon papasok sa kwarto. Hindi nagtagal, narinig namin ang regular na hilik mula sa kwarto. Naiwan kami ni Susan na dalawa. Biglang naramdaman kong nagbago ang hangin. Okay lang ba siya? Okay lang, ganyan talaga siya. Mabilis siyang matulog kapag umiinom. Ngumiti siya. Ang ngiti niyang iyon ay mayroong kakaibang kahulugan. Kung ganoon, tayo na lang kaya ang magpatuloy sa pag-inom? Gusto ko. Habang nagbubuhos kami ng gin, nagsimula ang aming usapan. Dahil wala si Ramon, mas naging tapat ang aming pag-uusap. Kuya, may gusto akong itanong. Bumaba ng kaunti ang boses ni Susan. Dahil ba sa alak o sa ambience? Ano ba talaga ang gusto ng mga lalaki sa gabi? Nagulantang ako sa diretsong tanong. Bakit mo naman tinatanong iyan? Si Ramon kasi basta lang tapusin walang kwenta. Hindi ko pa naranasan ang tunay na kasiyahan. Nakakagulat na pagtatapat iyon. Ang asawa ng kaibigan ko, sinasabi sa akin ng ganitong bagay, ngunit hindi ko na malaya na nagpakita ko ng simpatya. Ganyan ang kwento. Okay lang, may pareho kayong problema di ba kuya? Parang tinatagos niya ang tingin niya sa akin. Ano ang nakita mo at naisip mo ang ganoon? Mukha kayong nakikisimpatya sa sinasabi ko. Parang nararamdaman niyo ang parehong pagkadismaya. Nakakatakot talaga ang intuition ng babae. Agad niyang nalaman na mayroon akong parehong problema. Alam ko rin ang pakiramdam na iyon. Ang gusto mo, ngunit ang kabilang panig ay hindi. Dahil sa kanyang katapatan, nagsimula ring bumukas ang puso ko. Totoo ba ang sinasabi ni Ramon? Oo, mga 1 o 2 beses sa isang buwan at parang obligasyon lang. Gusto ko, ngunit hindi interesado ang kabilang panig kaya nakakadismaya. Parehong sitwasyon. Ang tanging pagkakaiba ay baliktad ang kasarian. Kumusta naman kayo kuya? Ngayon, turno ko nang magtapat. Magkaiba pala tayo. Madalas akong gusto, ngunit ang asawa ko. Ah, ganoon pala. Kawawa naman kayo.
Stress din ako dahil dyan. Nang magtapat kami sa aming sitwasyon, nagkaroon kami ng kakaibang pakiramdam ng pagkakaisa. Ang makakilala ng isang tao na may parehong problema. Iyon lang, nagbibigay na ng ginhawa. Hanggang kailan pwedeng mangyari ang ganitong bagay sa mga lalaki? Unti-unting nagiging matapang ang mga tanong. Dahil sa alak, nagigiba ang mga hangganan. Iba-iba sa bawat tao, ngunit hindi mahalaga ang edad. Totoo ba? Kung ganoon, sa edad na 50, natural lang, di ba? Noon, hinawakan ni Susan ang kamay ko. Kuya, kawawa tayong dalawa. Isang mainit at malambot na hawak. Bumilis ang tibok ng puso ko. Susan, bakit? Ang kanyang mga mata ay naging basa. Dahil ba sa alak o sa emosyon? Sa sandaling iyon, nawalan ako ng kontrol. Lumapit ang aming mga muka at naglapat ang aming mga labi. Noon, umungol si Ramon. Dali-dali kaming bumitaw. Ngunit si Ramon ay nanaginip lang at muling nahulog sa malalim na tulog. Narinig muli ang kanyang hilik. Dito tayo. Itinuro ni Susan ang direksyon ng silid-aklatan. Nagsimulang umugong ang puso ko. Hindi pwede. Kung ganoon, buong gabi lang matutulog ang asawa ko. Nanginginig ang kanyang boses. Nanginginig din ako. Sa huli, sinundan ko siya papasok sa silid-aklatan. Mula sa sandaling iyon, wala nang balikan. Sa loob ng silid-aklatan, hindi namin napigilan ang aming damdamin at nilampasan ang linya. Hindi ko alam kung paano lumipas ang oras. Lahat ay parang panaginip. Uminit ang aking puso. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Ang kanyang pabango ay nanatili sa aking damit, sa aking kamay. Ang kanyang presensya ay malinaw na nanatili sa tabi ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang damdamin na matagal nang nawala ay bumalik. Kasabay ng pakiramdam ng pagkakasala. Dumating din ang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Pakiramdam ko ay nabuhay muli ang damdamin na nakalimutan ko. Ganoon din siya. Humihinga ng malalim, tila nagpapahinahon. Tiningnan namin ang isa't isa at tahimik na ngumiti. Ngunit hindi nagtagal ang ngiti na iyon. Unti-unting bumalik ang realidad. Talaga bang ginawa natin ito? Sa nanginginig kong boses, dumating ang pakiramdam ng pagkakasala. Madaling araw na nang tahimik akong lumabas. Humihilik pa rin si Ramon sa sofa. Kailangan ko nang umalis. Mahina akong sinabi habang tahimik na sinusuot ang aking sapatos. Sumunod siya sa akin hanggang sa pintuan ngunit wala siyang sinabi. Sandaling nag-atubili si Susan sa harap ng pinto at sinabi kung sakali na kailangan nating magkausap. Kaya tahimik kaming nagpalitan ng numero. Pag-uwi ko, nasa ospital pa rin si Jocelyn. May text siya. Okay na ang kalagayan ni Mary. Magbabantay ako sa ospital ngayong gabi. Habang naliligo ako, naisip ko, ano ang ginawa ko? Ngunit kasabay nito, hindi ko makalimutan ang kilig na iyon. Pagkatapos nito, naging kakaiba ang ilang araw. Kahit nagtatrabaho ko sa opisina, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang gabing iyon. Ang malambot na hawak ni Susan, ang amoy ng kanyang pabango, ang mga sandali sa silid-aklatan. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng isang empleyado sa site. Siguro, kakaiba ang hitsura ko. Oo, okay lang. Ngunit hindi talaga ako okay. Ang pakiramdam ng pagkakasala at ang pagnanais na muling makipagkita ay nagsasama. Tumawag si Ramon. Hoy David, salamat talaga noong araw na iyon. Sabi ni Susan, nasisihan daw siya sa matagal na panahon. Wala iyon. Sinikap kong wag manginig ang boses ko. Walang alam si Ramon. Kumusta ang kaibigan ni Jocelyn? Oo, buti na lang. Hindi malala. Hindi rin nagtanong si Jocelyn tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Marahil ay abala siya sa problema ng kaibigan niya. Pagkalipas ng 1 linggo, may text mula kay Susan. Kuya, kumusta po kayo? Kung may oras po kayo, kape po tayo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa isip ko, hindi ako dapat makipagkita, ngunit ang aking katawan ay tumugon na. Kailan po kayo libre? Sa huli, nagpadala ako ng reply. Nagulat ako sa sarili ko. Kinabukasan ng hapon, nagkita kami sa isang tahimik na cafe sa Makati.
Nakasuot si Susan ng beige coat na mas nagpapaganda sa kanya. Salamat sa pagpunta. Gusto ko rin kayong makita. Isang tapat na pagtatapat. Bahagyang namula ang kanyang mukha. Pagkatapos ng gabing iyon, patuloy ko kayong iniisip. Ako rin, nagtama ang aming mga tingin. Hindi namin narinig ang mahinang musika sa cafe o ang mga usapan ng ibang customer. Ito ang unang beses na nangyari sa akin ng ganito. Ako rin. Uminom kami ng kape at nag-usap ng mga 2 oras. Unti-unti naming nakilala ang isa't isa. Sinabi ni Susan na nagtapos siya ng literatura sa kolehiyo at nagtrabaho sa isang publishing house bago siya ikasal. Mayroon siyang intelektual at emosyonal na panig. Ang asawa ko, puro trabaho lang ang iniisip. Bihira kaming mag-usap at ganoon din sa bahay namin. Parang magkaiba kami ng buhay. Mas naging malapit kami habang ibinabahagi namin ang aming mga buhay mag-asawa. Ito ay pag-unawa sa pagitan ng mga taong may parehong sugat. Unti-unting uminit ang hangin. Mas matagal kaming nagtinginan. Libre po ba kayo ngayon? Maingat na tanong ni Susan. Iyon din ang iniisip ko. Pagkaalis namin sa cafe, tahimik kaming nagtungo sa isang motel sa malapit. Kinakabahan po talaga ako. Nanginginig ang boses ni Susan. Kinakabahan din ako. Ngunit sa sandaling magkasama kami, nawala ang lahat ng pag-aalala. May natural na paghinga na galing sa mahabang karanasan. Ang aming mga puso at ritmo ay nakakagulat na nagkakasundo. Kuya, normal po ba ito? Ito rin ang unang beses na naranasan ko ang ganito. Iba ang kanyang hitsura sa ideal ko, ngunit ang pagkakaisa na nararamdaman ko kapag magkasama kami ay kakaiba. Pakiramdam ko ay napuna ng isang lugar na matagal ko nang hinahanap. Talagang nagkakasundo tayo, kuya. Hindi ko mapigilang sumang-ayon sa sinabi ni Susan. Ito ang pinakamagandang naranasan ko kailanman. Pwede ba tayong magkita ulit? Kailan umaalis si Ramon para magtrabaho? Araw-araw, weekdays. Isang mapanganib na imbitasyon, ngunit hindi ko ito matanggihan. Pagkatapos nito, nagkikita kami ng 1 o 2 beses sa isang linggo. Habang nasa trabaho si Ramon, ako naman ay nag-half day. Minsan sa motel, minsan sa hindi inaasahang lugar, at minsan ay dali-dali sa loob ng kotse. Sa bawat pagkakakita namin, mas lumalalim ang aming relasyon. Hindi lang ito isang simpleng pisikal na relasyon, kundi emosyonal din kaming nagiging konektado. Kapag kasama ko kayo, kuya, pakiramdam ko ay buhay na buhay ako. Matagal ko na ring hindi naramdaman ng ganito. Ngunit kasabay nito, lumalaki rin ang aking pagkakasala. Nang tumuntong kami sa 3 buwan, nagsimulang makita ang mga pagbabago sa pang-araw-araw kong buhay. Maganda ang pakiramdam ko sa umaga, mas lalo na kung may appointment ako kay Susan. Mas matagal akong pumipili ng damit sa salamin. Anong shirt kaya ang isusuot ko ngayon? Napansin ni Jocelyn. Mahal, mukhang maganda ang pakiramdam mo ngayon. Bigla akong kinabahan. Oo, wala namang bago. May magandang nangyari lang siguro sa kumpanya. Mas masaya ang ekspresyon mo. Buti na lang, iniisip ni Jocelyn ang ibang dahilan. Ngunit naghihirap ako sa pakiramdam ng pagkakasala sa pagsisinungaling. Pinakamahirap kapag nakikipagkita ako kay Ramon. Hoy, David, iba na si Susan ngayon. Hindi na siya nagrereklamo ng ganoon. Parang hindi na siya nag-aalala. Umakyat ang alak sa lalamunan ko. Maganda iyon, di ba? Oo nga, pero medyo kakaiba. Dati, gustong-gusto niya. Naramdaman kong namumula ang mukha ko. Akala siguro ni Ramon dahil sa alak. Ngunit, hindi ba nagbabago ang tao kapag tumatanda? Siguro, ang nagdududang tingin ni Ramon ay tumagos sa akin. Hindi kaya may napansin ang ulol na ito? Sa bahay may pagbabago rin. Nagdududa si Jocelyn. Mahal, bakit hindi ka na gaanong nakikipag-ugnayan? Anong sinasabi mo? Dati naman madalas mahirap din itong tanong. Naayos na kasi ito sa ibang dahilan. Siguro dahil tumatanda na ako. Pero kakaiba, bigla kang nagbago. Nakakabigla rin ang nagdududang tingin ni Jocelyn. Baka napansin na niya. Ngunit napakatamis na mga sandali na kasama ko si Susan. Kuya! Ang saya-saya ko ngayon. Sabi niya habang nakayakap sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang malambot niyang paghinga. Ako rin. Ang tagal ko nang hindi naramdaman ng ganito.
Hindi ko pa naranasan ang damdaming ito sa loob ng 25 taon ng kasal. Ito ba ang pag-ibig? Siguro. Nang lumabas ang salitang pag-ibig, medyo bumigat ang ambience. Kasi may relasyon kami na bawal. Kuya, pwede ba tayong magpatuloy na magkita ng ganito? Hindi ko alam. Napagkasunduan namin na wag munang pag-usapan ng hinaharap. Masyado itong nagiging komplikado. Ngunit unti-unting lumalalim ang relasyon. Higit pa sa isang simpleng pagkakakita. Pakiramdam namin ay magkasintahan na kami. Nagpalitan din kami ng regalo sa aming kaarawan. Nagbigay si Susan ng kurbata at ako naman ay kwintas. Paano ko ito ipapaliwanag? Hindi naman interesado si Ramon sa kwintas ko. Huwag kayong mag-alala. Minsan, nagdadrive din kami. Nagdadrive sa tabing ilog habang magkahawak ang kamay at nakikinig ng musika. Ang init ng kamay niyo, kuya. Ang kamay niyo rin, Susan. Ang mga simpleng usapan na ito ay mas nagiging mahalaga dahil hindi ito mga usapan na pwede naming gawin sa bahay. Ngunit malupit ang realidad. Isang araw, nagtanong si Jocelyn, "Mahal, may kakaibang amoy ng pabango akong naamoy kamakailan. Halos huminto ang puso ko." "Pabango? Anong pabango?" "Pabango ng babae. Siguro may bago kayong babaeng kasamahan sa kumpanya. Siguro dahil sa taong nakaupo sa tabi ko sa office party. Buti na lang at naikatuwiran ko na dahil sa kumpanya. Ngunit pinagpawisan ako ng malamig. Naisip kong kailangan kong maging mas maingat. Minsan, may sinasabi rin si Ramon na nagdududa. Si Susan, madalas siyang tumingin sa cellphone niya kamakailan. Sino kaya ang kinakausap niya? Kaibigan niya lang siguro, di ba? Ganoon ba?" Pero nakangiti siya habang tumitingin. Hindi alam ni Ramon na dahil iyon sa aming mga text messages, unti-unting bumibigat ang pakiramdam ng pagkakasala. Lalo na kapag umiinom ako kasama si Ramon. "Hoy, David, talaga kang mabuting kaibigan. Bakit ka biglang ganyan? Basta, masarap sa pakiramdam na may kaibigan akong tulad mo." Ang taimtim na salita ni Ramon ay tumagos sa aking puso dahil inaagaw ko ang pinakamahalaga sa kanya. Talaga akong masamang tao. Sinisisi ko ang sarili ko habang tinitignan ng salamin, ngunit hindi ko kayang talikuran si Susan. Napakalakas at napakatamis ng tukso. Nagsimulang maging komplikado ang sitwasyon. Halos mag-cruise ang landas namin ng kaibigan ni Jocelyn malapit sa motel. Nakita ko siyang papalapit mula sa malayo at dali-dali kaming lumiko ni Susan sa ibang direksyon. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking dibdib. Kung bahagya kaming naantala. "Kuya, baka mahuli tayo nito. Mag-iingat lang tayo. Okay lang iyan." Ngunit kinakabahan din ako. Hanggang kailan ako makapagtatago ng ganito? Sa bahay, naging sensitibo rin ang tingin ni Jocelyn. "Mahal, madalas kang lumalabas ngayon dahil sa trabaho. May bago kasing proyekto. Dumami ang aking kasinungalingan." Sa una, maliliit na kasinungalingan lang, ngunit unti-unting lumalaki. Naging awkward din ang relasyon ko kay Ramon. Hindi na kami makapag-usap ng komportable tulad ng dati. "Hoy, bakit ka ganyan ngayon? Medyo awkward." "Oo, wala namang problema. Hindi na tulad ng dati." "May problema ka ba?" Matalas ang kutob ni Ramon. Siguro dahil magkaibigan kami mas alam niya. Siguro, komplikado lang ang trabaho ko sa kumpanya. Kung nahihirapan ka, sabihin mo lang. Ang mainit na salita ni Ramon ay mas nagpabigat sa aking pagkakasala. May karapatan ba akong tawaging kaibigan ng ganitong klaseng tao? Nararamdaman din ni Susan ang pagbabago. "Kuya, hindi maganda ang ekspresyon niyo ngayon. Oo, mukhang nahihirapan kayo. Dahil siguro sa pagkakasala, ako rin. Kapag nakikita ko ang asawa ko, naawa ako. Ang aming relasyon ay nagbibigay ng sakit sa isa't isa. Ngunit hindi namin ito kayang putulin, lalo na kapag nagtitiwala at umaasa si Ramon sa akin." "David, sa iyo ko lang sasabihin ito ah." "Ano iyon?" Kakaiba si Susan ngayon. May tinatago yata siya. Bigla akong kinabahan. "Bakit mo naman naisip iyan?" "Kutob ko lang. 25 taon kaming magkasama. Hindi ko ba malalaman? Siguro, feeling mo lang." "Hindi, mayroon talaga." Unti-unting lumalaki ang pagdududa ni Ramon. Hindi namin alam kung kailan kami mahuhuli. Sa bahay, ganon din.
Nagsimulang magtanong si Jocelyn ng direkta. Mahal, may iba ka bang babae? Anong sinasabi mo? Kakaiba ka kasi ngayon, hindi ka na tulad ng dati. Puno ng pagdududa ang tingin ni Jocelyn. Nakakatakot talaga ang intuition ng babae. Isang gabi, habang nilalabhan ni Jocelyn ang aking shirt, sinabi niya, Mahal, may kakaibang amoy ng pabango na naman akong naamoy. Baka dahil sobrang siksikan sa tren. Ngunit nagdududa ang ekspresyon ni Jocelyn. Kailangan ko nang magsinungaling ng mas marami. Nang gabing iyon, mag-isa akong uminom at nag-isip. Hindi kaya mawala ang lahat sa akin dahil dito. Sina Ramon, si Jocelyn at pati ako. Pakiramdam ko ay sinisira ko ang lahat. Talaga akong parang hayop. Sinisisi ko ang sarili ko habang tinitignan ng salamin. Ngunit kinabukasan, nakikipagkita na naman ako kay Susan. Ito ay isang adiksyon. Hindi ko ito kayang putulin kahit gusto ko. Dumating ang araw ng kapalaran. Kuya, babalik daw si Ramon sa Cebu. Bigla akong huminto sa pagbalita ni Susan. Nagkakape kami sa cafe at nanginginig ang aking kamay. Bigla raw natapos nang mas maaga ang trabaho niya sa head office. Kailan? Sa susunod na weekend daw. Kailangan daw nilang maghanda agad sa paglipat. Isang linggo na lang ang natitira sa amin. Pagkatapos noon, araw-araw kaming nagkikita. Mas lalo kaming naging mapusok sa pag-iisip na ito na ang huli, nagsimulang maging abala si Ramon sa paghahanda sa paglipat. Hoy David, magkita tayo ulit bago ako umuwi sa Cebu. Oo, siguraduhin natin. Ngunit komplikado ang aking puso. Ang pagkakasala sa pagtataksil sa kaibigan at ang panghihinayang na kailangan kong magpaalam kay Susan. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Dumating ang huling araw. Magkikita pa ba tayo ulit? Nanginginig ang boses ni Susan. Nanginginig ang kanyang kamay. Tila ayaw bumitaw sa aking damit. Sa isip ko, gusto kong sumigaw ng oo ng 100 beses. Ngunit iba ang lumabas sa bibig ko. Hindi pwede. Bakit? Kung magpapatuloy pa tayo wala nang balikan. Pinipigilan ng rason ng emosyon. Sapat na ang linya na nalampasan namin. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Umagos ang luha sa mga mata ni Susan. Pakiramdam ko ay napupunit din ang aking dibdib. Taimtim ako. Sa kanyang pagtatapat, naging emosyonal din ako. Taimtim din ako. Ngunit hindi ako iniiwan ng pagkakasala. Sa huli, magkakapag-iwan lang tayo ng sugat. Sa sandaling katahimikan, tiningnan namin ang isa't isa. At sa huli, tahimik naming iniwas ang tingin. Ang kamay na gustong kumapit at ang nanginginig na dulo ng daliri ay naghiwalay. At ang aming kwento ay natapos sa panghihinayang. Kinabukasan, sinamahan namin ang mag-asawang Ramon sa kanilang pag-alis. Kasama rin si Jocelyn. Hoy, mag-usap pa rin tayo kapag nasa Cebu ka na. Oo, siguraduhin natin. Hindi ko makatingin kay Susan sa mata. Sa harap ni na Jocelyn at Ramon. Susan, mag-ingat po kayo sa Cebu. Opo, narinig ko ang panginginig ng kanyang boses. Isang panginginig na ako lang ang makakaalam. Nakatayo ako habang pinapanood ang pag-alis ng kotse. Naramdaman kong tinitignan ako ni Susan mula sa likod na bintana, ngunit hindi ako lumingon. Pag-uwi ko, nagbago ang lahat. Si Jocelyn at ako ay nagsimulang magsikap na unawain ang isa't isa dahil sa insidente. Hindi namin ito direktang pinag-usapan, ngunit pareho kaming nakaramdam ng pagbabago. Mahal, mag-usap pa tayo ng mas madalas. Oo, maganda iyan. Hindi ito perpekto, ngunit mas tapat na kami kaysa sa dati. Sinisikap din naming tugunan ang mga pangangailangan ng bawat isa. At nalaman ko, ang tunay na pag-ibig ay hindi isang nakaka-excite na bawal na relasyon, kundi ang pag-unawa at pag-aalaga sa isa't isa. Ang mga sandali na kasama ko si Susan ay parang panaginip, ngunit sa huli, panaginip lang ito. Ang realidad ay ang pangkaraniwan, ngunit totoo na pang-araw-araw na buhay na nililikha ko kasama si Jocelyn. Minsan, naaalala ko si Susan. Pinagsisisihan ko, ngunit sa totoo lang, kung bumalik man ako sa sitwasyong iyon, gagawin ko pa rin ang parehong pagkakamali dahil napakalakas ng karanasan na iyon. Kahit alam kong mali ito sa rason, hindi ko kayang kontrolin ang aking emosyon. Sa karanasan na iyon,
nalaman ko kung gaano ako kahina at nalaman ko rin kung gaano kahalaga si Jocelyn. Ngayon, sinisikap kong mas pahalagahan ang relasyon ko kay Jocelyn. Hindi ito perpekto, ngunit sinisikap naming unawain ang isa't isa kaysa sa dati. Sa palagay ko, natututo ang tao sa pamamagitan ng mga pagkakamali. Isang malungkot ngunit makatotohanang aral na nalaman ko sa kalagitnaan ng aking 50s. Tinanggap ko na hindi ako perpektong tao at iyon ang nagpahintulot sa akin na mamuhay ng mas tapat. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Kung mayroon mang nakinig hanggang sa dulo, paki-subscribe at i-like at mag-iwan ng comment na nakinig ako ng maayos. Maraming salamat. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.